Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Brian Lisa Mendoza at ito po ang aking daily devotion ngayong araw, July 30, 2025. Ngayong araw po natin tutuloy ating series which is a seminary edition. Specifically, ang topic po natin for this day is about plenary inspiration. Lahat ba ng laman ng Bible ay salita ng Diyos? Now, ang ating talata po para sa araw na ito ay manggagaling sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 and 17. Sabi ko dito, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be truly equipped for every good work. Now, upang ating mas maunawaan kung ibig sabihin ng talata nito, para maintindihan po natin kung ano ibig sabihin ng devotion natin, ngayon po tayo patadako sa ating mga teachings for today. Una po, all of scripture is equally and entirely inspired. So lahat po ng nasa Bible, lahat po ng parte from Genesis hanggang Revelation, it is God's word. Sabi po sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, no verse is more inspired than another. So lahat po ng salita ng Diyos na nasa Bible ay mahalaga dahil it all comes from God. Ikalawa po, the Bible's authority rests on its divine origin. We can fully trust the Bible, hindi po dahil sinabi ng mga tao na ito ay totoo, but because it is the ultimate author. Ang Diyos po, lahat po ng nasa Biblia ay gawa ng Diyos, salita ng Diyos. That's why we can fully trust the Bible. It gives authority over our lives dahil ito po ay galing sa may pinaka-highest authority which is God. Ikatlo po, God used human authors without error to communicate His exact will. So ang Diyos po, siya po ay kumbaga He works through real people. He works through prophets, apostles, but He guided them so that what they wrote is exactly what He wanted to say. So yung mga tao po na nagsulat ng Biblia, sila po ay ginabayan ng Diyos upang ang masulat po nila ay naayon sa kagustuhan ng Diyos. Ngayon po tayo padala sa ating application. So ito po yung mga dapat natin gawin or apply sa ating mga buhay. Una po, submit your morality to God's standard. So instead po na sundin natin yung mga culture or yung mga personal feelings po natin, hayaan mo na i-define ka ng Diyos mismo. I-align mo mga values mo sa mga bagay na or sa mga salita ng Diyos. Ikalawa po, confront all lives with God's unchanging truth. So whether it's about personal doubts, mga pataong paniniwala, spiritual confusion, gamitin mo yung scripture, gamitin mo yung salita ng Diyos as your weapon against them. Kasi ang katotohanan po ng Diyos, it never changes. And last but not the least po, pursue a godly life under God's faith and blessing. So mamuhay po tayo ng pagiging isang obedient na tao. Sundin natin ang salita ng Diyos, not to earn His love, but because His way leads us to true peace. It leads us to blessings. It leads us to joy. Marami po tayong natutunan sa araw